Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ito ni Jose, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ang isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, pinagpalang linggo sa iyo. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo na ng panahon ng Adbyento. Ika-4 at ika-6 na Misa de Gallio. No? So doble na yung simban nyo po ngayon. No? Nagsimba na kayo ng linggo at nagsimba rin kayo, nagpagpatuloy kayo ng Misa Novenario. No? Misa Novenario, ang ating Misa de Gallio. Pero nais kong simulan muna ang ating pagninilay sa kwento. Ang aking kwento sa linggong ito ay tungkol sa isang mag-asawa na nagsasama ng 50 taon. Meron ba rito mag-asawa na nagsasama ng 50 taon na? Taas nga ang kamay. 50 years. Ayun. Kayo po. Asan siya? Hindi. May saan doon lang. Sa bahay lang. Okay, sige. Kala ko, dalawa, no? Dalawa rito sa atin. Ang merong mag-asawa na nagsasama 50 years. At paglipas ng maraming taon, napansin ng lalaki na unti-unti nang humihina ang pandinig ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa kanya. Kaya kumonsulta ito sa isang doktor para humingi ng payo. Ano ba ang pwedeng gawin? Ano ba ang pwedeng remedyo? Ano bang pwedeng gamot? Pagpunta niya sa doktor, tinanong siya ng doktor, gaano na ba kalala ang
pandinig ng iyong asawa. Hindi naman masagot ng lalaki. Basta ang sabi lang niya, hirap na siyang kausap ang kanyang asawa. Hindi na naririnig ang kanyang sinasabi. Sabi ng doktor, kailangan muna nating malaman gaano na kahina ang kanyang pandinig. Ito ang payo ko, sabi ng doktor. Pag uwi mo, kausapin mo siya ng normal na lakas ng iyong boses sa layong 40 metro. Normal lang, huwag kang sisigaw. Normal lang, 40 metro. Pag hindi niya narinig, lumapit ka ng 30 metro. At ganun pa rin, kausapin mo ng normal mong boses. Huwag mong lalakasan, normal lang, 30 meters. Kapag hindi pa rin sumagot o hindi pa rin narinig, lumapit ka pa ng kaunti. Gawin mong 20 meters. 20, 40, 30, 20. Kapag hindi ka pa rin narinig, lumapit ka pa. Gawin mong 10 meters. 10 meters. 40, 30, 20, 10. At kapag hindi ka pa rin narinig, lumapit ka pa ng kaunti. Gawin mong 5 meters. 40, 30, 20, 10, 5. Pag-uwi ng lalaki, sinunod niya ang sinabi at payo ng doktor para malaman kano na ba kahina. Dahil hirap na itong lalaki makipag-usap sa kanyang asawa. Tamang-tama, pagpasok niya sa bahay, nakita niyang asawa na nagluluto ng tanghalian. Mula sa pinto ng bahay, tinanong niya ang kanyang asawa na nasa kusina, 40 meters. Sabi niya, mahal, anong ulam? Hindi kumibo ang asawa. Lumapit muli ang lalaki. Ilang meters? 30 meters. Tinanong niya muli ang kanyang asawa, mahal, anong niluluto mo? Walang imik ang asawa. Lumapit ito muli. Ilan? 20 meters. Mahal, anong ulam natin? Wala pa ring imik ang asawa. Lumapit ito ng 10 meters. At sinabi nito, mahal, anong tanghalian natin? Wala pa ring imik ang asawa. Kaya habang lumalapit itong lalaki, sabi niya, ang hirap na talagang kausap nitong asawa ko. Nakakaawa na sapagkat hindi na niya ako naririnig. Lumapit siya. Ilang meters? 5 meters. At muli siyang nagtanong ng normal na boses, mahal, anong ulam natin? Anong tanghalian natin? Ano ba yung niluluto mo? Biglang nagulat ang lalaki nang sumigaw ang asawa. Ano ba? 5 beses ko nang sinasabing sinigang. Kung minsan, hindi naman talaga ibang tao ang may problema, kundi tayo. Tayo ang may problema. Mga kapatid, ito ang naisituro sa atin ng kwento ni San Jose. Muli nating narinig ang kwento ni San Jose. Tama? Sa mga nakakumpleto na ng 6 na simbang gabi at Misa de Gallo, narinig na natin ito, hindi ba? Pero muling pinapakilala at ibinabalik sa atin ang kwento ni San Jose. Si San Jose ay isang matuwid na tao at nakatakdang pakasal kay Maria. Ngunit bago sila ikasal, nalaman niyang buntis si Maria. Hindi ba gano'n naman? Dapat bago kayo magsasama, anong matuwid na gawin? Ulit. Hindi kayo sanay sa kasal, kaya hindi nyo alam isagot no? Bago kayo magsama,
Ano ang matuwid na dapat gawin? Pakasal. Kaya kung kayo ay nagsasama at hindi pakasal, yan ba'y matuwid? O, kayo nagsabi niyan. Malinaw. Bago nagsama si Maria at Jose, kailangan nilang magpakasal. Yun ang plano. Sapagkat si San Jose ay matuwid na tao. Kaya kung ang partner mo ayaw kang pakasalan at kayo'y nagsasama, yung partner mo ay hindi matuwid. Malinaw? Ba't parang kayo, ngingisi-ngisi na lang, hindi na kayo makasagot, no? Yun. Ganun yun. Kaya isang palatandaan na ang partner mo hindi matuwid, ayaw kang pakasalan. Gusto ka lang samahan. Hello. Sa mga nagsasama na hindi pakasal, ganun eh. At itong si San Jose, matuwid. May plano siyang pakasalan. Pero, nalaman niya, ang kanyang pakakasalan ay buntis. Pag nalaman mo, ang iyong pakakasalan ay buntis, ano ang matuwid na gawin? Hindi nyo alam. Walang matuwid dito. Siyempre, pag hindi nasa iyo, nabuntis na ng iba, ano ibig sabihin? Hindi na sa'yo yan. Sa iba na yan. Sa iba na yan. Kaya matuwid na gawin, hiwalayan mo na. Bigay mo na sa iba. Ipaako mo. Ama, hindi mo anak yun. Ama yun ang iba. Ako inong ama. Yun ang matuwid. Kaya dapat, yung mga lalaki dito, na kung ikaw ay nakabuntis, ang matuwid mong gawin, akuin mo. Huwag mong takbuhan. Tama? Huwag mong takasan. Yun ang matuwid na gawin eh. Tama ba ako doon? Kaya si San Jose, alam niyang gagawin eh. Kailangan niyang hiwalayan si Maria. Pero, kailangan niya itong gawin ng lihim. Kasi noong panahon nila Jose at Maria, kapag ang babae ay nagdalang tao at hindi kasal, walang asawa, ang parusa, babatuhin hanggang mamatay. Yun ang parusa noon. Dahil matuwid si San Jose, kahit naman siya'y nasaktan sa ginawa ni Maria, hindi niya gustong masaktan si Maria. Di ba ganon? Pag mahal mong isang tao at matuwid ka, kahit nasaktan ka, hindi mo hihilinging masaktan din ang iyong partner o mahal sa buhay. Kaya ang matuwid na gawin, tahimik niya lang hihiwalayan. Tahimik na lang siyang lalayo kahit siya'y nasasaktan. Tahimik, hindi gaganti, hindi hahayaang masaktan ang kanyang mahal sa buhay. Ngunit, sa gitna ng lahat ng planong ito, sa pamamagitan ng panaginip, nagpakita ang anghel ng Panginoon kay San Jose at sinabing, huwag kang matakot na tuluyang pakasal o pakasalan si Maria sapagkat ang kanyang pagdadalang tao ay bunga ng Espiritu Santo, anak ng Diyos. Dahil matuwid si Jose, nakinig siya sa sinabi ng anghel at siya'y nagising. Ganito ang taong matuwid. Pag may maling nagawa, turuan mo o pagsabihan, tsak, magigising at susunod dahil alam niya ang tama at mali. Di ba ganon? Ganon ang taong matuwid. Kapag pinagsabihan mo, hindi yan mangangatwiran. Ano sasabihin niya? Ganon ba? O sige, gagawin ko. O sige, susundin ko. Oy, oo nga, tama nga yun. Di ba ganon ang matuwid? Pero ang taong hindi matuwid, kapag pinagsabihan mo o kapag tinuruan mo, tsak, mangangatwiran at magdadahilan.
Gusto nyo bang subukan kung sino ang taong matuwid? Hello? Turuan mo. Pag nangatwiran ay baluktot yun. Oh, ganun ang mga hindi matuwid eh. No? Pag sinabihan mo, mangangatwiran, magdadahilan, o kaya magtuturo ng iba. Oh, hindi yan aako ng mali. Pero ang taong matuwid, kapag pinagsabihan mo, makikinig. Imagine niyo ang imahe ng isang alambre. Nakita na ba kayo alambre? Diba? Pag tuwid ang alambre, bumaluktot lang yan ng kaunti, ang dali mong tuwirin. Diba? Alam mo na kahit kaunti, baluktot yan. Kung alam mo ang matuwid. Tama ba? Hindi mo sasabihin, ay pwede na yan. Kahit kaunting baliko, ay pwede. Hindi. Pag tuwid talaga, dapat tuwid. Hindi kahit kaunti. Pero yung mga hindi naman sanay sa matuwid, pwede na yan. Hindi naman halata. Di ba? Ganon ang dahilan. Ganyan. Ang isang taong matuwid, pag pinagsabihan mo, susunod at tutuwirin ang kanyang nagagawang pagkakamali. Testing, mga magulang. Sabihan nyo ang iyong mga anak, anak, bakasyon ngayon, try mo naman magbasa-basa ng libro. Huwag ka namang cellphone ng cellphone. Ano sabi ng anak mo? Nay, ganun din naman, nagbabasa rin naman ako. Cellphone nga lang. Di ba? Tingnan mo, di makatingin sa akin yung mga bata. Try mo. Tingnan mo kung matuwid ba yung anak ko. Pag nangatwiran, hindi matuwid. Kapag ang tao, malalaman mo na hindi matuwid, pag tinutuwid, nangangatwiran. Gaya ni San Jose, nang ipaliwanag sa kanya ang nangyari kay Maria at sabihan siyang, "Wag matakot, pakasalan si Maria." Agad siyang nagising. Sinunod ang sinasabi ng anghel. Matuwid na si San Jose, alam niyang dapat gawin, pero meron pa pala siyang hindi tamang gagawin. Ano yon? Hiwalayan. Hiwalayan. Inisip ko tuloy, kung si San Jose hindi matuwid, kung si San Jose hindi marunong makinig at hindi tinuloy ang kanyang sariling plano, siguro wala tayong Pasko. At dahil walang Pasko, wala tayong Jesus. Ang laki ng impact, Ang laki ng nagagawa kapag matuwid ang iyong gagawin. Ilan sa atin ang tinutuwid pero hindi nakinig. Kaya hindi nakapagtapos kasi nung sinasabihang mag-aral, ayaw mag-aral. Kaya anong impact? Walang trabaho. Hirap ang buhay. Kaya nawala ng trabaho kasi nung pinagtatrabaho, anong ginawa? Nagloko. 'Di ba? Ang gulo ngayon, 'di ba? Kaya nga sa trabaho may HR. Sila yung magtutuwid ng mga empleyado na may ginagawang baluktot. Pero ang empleyado magaling. Lulusot at lulusot. Pag nawala naman ng trabaho, iiyak naman. Hello, sa mga nagtatrabaho dyan. Kaya hindi umaasenso kasi nung tinuturuan, ang galing mga tuwiran. Maraming ganyan. No? Tinuturuan mo, pinapayuhan mo, nangangatwiran. Alam nyo, naglakad-lakad ako dito kahapon. Nagpunta ako sa Divisoria, dyan sa may malapit sa Divisoria Mall. No? At talagang napansin ko dito sa lugar natin, andito lahat. No? Lahat ng kahit anong maisip mong bilhin, nandito. No? Plastic na bote. Plastic na plastic bag. Ang dami. Kung ano-ano. Minsan nga may nakita pa akong tindahan na hindi ko inakalang, dito pala yan nabibili. No? Kaya nga, may mga truck dito na dito kumukuha ng kalakal. No? Pero, ibig sabihin, dahil nandito, ang lahat ng pwedeng bilhin, andito ang
oportunidad para umasenso. Hello? Kung nandito ka sa lugar na ito at hindi ka pa umasenso, sinong may problema? Hindi tayo makasagot, di ba? No? Problema mo na. Kung ang mga taga-probinsya lumuluwas dito para dito bilhin ang mga dapat bilhin at doon binibenta, ikaw na taga dito, pwede. Di ba? Pwede kang umasenso kasi dito nila kinukuha ang kalakal. Kaya kung hindi ka pa umasenso, ewan ko na lang. May paaralan na libre, kung hindi ka pa makapagtapos, ewan ko na lang. Andito ang simbahan, kung ikaw ay naguguluhan sa buhay, ayaw mo pang humingi ng payo, ewan ko na lang. Yan ang marami sa atin. Tila nakapikit kahit gising. Pakitingnan nga yung katabi mo, pikit ba yan o gising? Yung hindi nakakakita ng kanilang mali at ipinipilit pa din kahit hindi matuwid. Mga kapatid, kadalasan ang pagkakamali ay nagsisimula sa sarili. Matutong makinig, sundin ang pagtutuwid at magising para ang buhay ay hindi magkapilipit-pilipit. Amen? Amen. At muli, ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nagbibigay ng kanilang tulong, donasyon, pag-aalay para sa ating parokya. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ang aking pabaon na tanong sa araw na ito, ano ang aking mga nagawang baluktot ngayong taon na itutuwid ko sa susunod na taon? Yan, no? Magandang tignan, no? Ano yung mga baluktot, no? Yung mga maliliit na baluktot na aking nagawa sa aking buhay ngayong taon na pwede kong ituwid sa susunod na taon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.